umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pahitibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoon. Ang mamumura sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Gerardo Reyes. Magsitayo po tayo. Ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoon. Ang mamumura sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Gerardo Reyes. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Ngayon po, ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. Ito din yung ating tinaguriang World Communication Sunday. At ating masasaksihan sa ating Ebanghelyo ang tanda ng mga may pananampalataya. Magsasalita sila sa iba't ibang tila. At ang aral, ang lingwahe na nararapat na uunawaan ng lahat.
Upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo nito, ating gunitain ang ating mga pagkukulang at pagkakasala upang hingan ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumataas. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, pinagugilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayan siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang pinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yon.
Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulam. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyo pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuli, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang pinansuo, purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awitan at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan din iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklob sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Magtayo po tayo. Palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inaakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatututuhanan nila ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala at ipanagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gandang umaga po, Father. At ngayon po ay dakilang katistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. Ito yung tinatawag nating ascension. Dali lang. Paalala lang ha. Magkaiba ang ascension sa assumption. Of course, marami sa inyo nakakaalaman yan. Pero maganda na rin yung ma-review natin. Pag sinabi nating assumption, yun yung pag-akyat ng ating mahal na Birheng Maria sa langit, katawan at kaluluwa. Gayon naman ang ascension, ang tinutukoy dito yung pag-akyat ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, bakit World Communication Sunday? Kasi kung ating babalikan sa Ebanghelyo, binanggit dito na magsasalita sila ng ibang wika, eka nga, speaking in tongues. Bukod pati dyan, yung mga lingwahe sa ibang bansa na hindi naman nila alam, bigla nilang ibibigkas. Binigyan sila ng labis na kapangyarihan para lamang ipahayag ang salita ng Diyos. Alam niyo, yan ang rason kung bakit tayo ngayon may World Communication Sunday. Lahat tayo ay inatasan na magpahayag ng mabuting balita. Tanong, ano yung mabuting balita? Buhay na siya muli. Christ has resurrected. At yun yung pinakamahalaga na misteryo sa ating pananampalataya. Mawala na ang lahat. Huwag lang yung kanyang muling pagkabuhay. Siya namatay, pero muling nabuhay.
At hindi lang siya basta nabuhay muli, iniakyat pa siya sa langit. Pero pag sinabi natin ipapahayag natin ng mabuting balita, hindi lang namang sa pamamagitan ng salita. Alam niyo, maraming iba't ibang klaseng lingwahe. Paano kung ikaw ay pipil? Merong tinatawag na sign language. At para naman sa ating mga mahiyain na ayaw magsalita, kahit pwede magsalita, meron namang body language. Minsan, sa ating pagkikilos, sa ating gawin, kahit hindi tayo magsalita, meron tayong iba't ibang uri ng komunikasyon. Pero ito ang gusto ng Diyos, lahat, bago pa magpahayag, maging saksi. Paano ba maging saksi? Father, hindi naman namin nakita siya. Wala kaming alam dyan. Paano kami magiging saksi? Pag sinabi natin saksi, hindi naman nangangahulugan na dapat ka maging eyewitness. Hindi nangangahulugan na nasaksihan ng inyong dalawang mata ang isang pangyayari. Pag sinabi natin pagiging saksi, ibig sabihin yan, pagsasabuhay. Hindi dahil sa may nakita ka o may nabalitaan ka, kundi nasasaksihan sa iyo yung mabuting balita. Nasasaksihan ng iba sa pamamagitan mo. Yan ang pagiging saksi. Witnessing, hindi ba? Kaya ngayon, paano tayo magiging saksi? Nako, binanggit dito, kaya ngayon nagbibilang ako sa aking daliri kanina. Unahin natin yung mga milagrong ito. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo. Paano natin gagawin yan? Hindi tayo pwede maging exorcist. Yan ay isang ministry na nakalaan lamang para sa iilang miyembro ng simbahan, lalo na sa kaparian. Kahit ako, hindi pwede mag-exercise. Pero paano tayo magpapalayas ng demonyo? Napakadali. Pagpapalayas ng kasamaan. Paano ka magpapalayas ng kasamaan? Sa pagtataboy ng masama, sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Subukan ninyo. Pag ang isang tao, inuudyok kayo na gumawa ng masama, higit pa siya kesa dun sa gumagawa mismo ng masama. Hindi ba? Sabi niya, "Uy, nakawin mo to. Huy, siraan mo si ganito." Hindi nga siya yung gumawa, pero inuudyok niya ang iba na gumawa ng masama. Ikaw, na pinagsabihan niya, anong gagawin mo? Ginawa mo yung kabaligtaran, hindi mo siya sinunod. Alam mo, mapapagod yun sa'yo. Ilang beses kang babalik-balikan yan para iudyok ka sa paggawa ng masama. Ang mangyayari, dahil nakikita niya na yung kabaligtaran ng ginagawa mo, titigil at magsusuya yan. Lalayas siya. Napalayas mo ang masama sa pamamagitan ng mabuting gawa. Ano pa? Nakalagay dito, sila'y magsasalita ng ibang wika. Alam niyo, hindi tayo lahat pwedeng mag-speaking in tongues. No? Hindi tayo pwedeng magsalita ng ibang wika na hindi natin alam. Siguro sa pamamagitan ng Espiritu Santo o sa anumang klaseng milagro, nangyayari yan. Pero bihira naman yung nagkakaroon ng ganong klaseng karisma, diba? Kukunti lang. Pero tayo, paano natin gagawin yan? Pag ibang wika, ang ibig sabihin dito, na magsalita ka ng ibang wika, dapat yan yung nauunawaan ng lahat. Hindi yung sa wika mo lang. Kunyari, Tagalog ka. Ang kausap mo yung Ilonggo o Cebuano. Hindi kayo magkakaintindihan kung hindi siya marunong mag-Tagalog. Hindi ba? Sasabihin natin, Father, English na lang ang sabihin natin. Pag mag-English ka, amen, magkakaunawaan kayo siguro. Pero hindi lang naman tinutukoy ng wika ay yung paggamit ng dila. Hindi lamang yan, kundi ang wika ay isang uri din ng gawa. At ang gawa ay isang uri din ng wika. Kaya hindi ba sinabi natin kanina, body language.
Ano yung iyong pagkikilos? Paano ka umasta? Komunikasyon din yan. Kaya ngayon, dahil dyan, kailangan ng ating pagkilos at gawa ay isa ring lingwahe. Ano yung lingwahe na yun, Father? Hindi sign language. Lingwahe ng pag-ibig. Alam niyo, ang pag-ibig niyo ay makikita ng mas malakas dahilan sa iyong gawa kesa sa iyong pananalita. Kasi tingnan mo, pag sinabi mo, I love you, tapos hindi naman nakikita sa iyong gawa, maniniwala ba sa iyo? Hindi, di ba? Kaya ngayon, mas mahalaga ang kilos kesa sa gawa. Bagamat pareho silang importante. Pero yung lingwahe ng pag-ibig, lahat, anumang region ka, anumang bansa ka nang galing, nakakaunawa ang lahat niyan. Kung marunong ka magmahal, mararamdaman yun ng iyong kapwa. Ano pa? Nakalagay dito, hindi sila tatabla ng anumang kamandag o lason. Sabi ko, Father, hindi naman po tayo pwedeng magmilagro ng ganyan. Pag uminom ako ng lason, tao lang ako, mamamatay ako. Teka lang, ano ba ang lason? Pag sinabi ng lason, pumapatay. Nagpapahina muna hanggang unti-unti kang mamatay. Sa iba, depende sa lakas ng lason, biglaan yan. Tepok agad, hindi ba? Pero ang lason, hindi lang pumapatay naman sa katawan. Meron pang ibang klaseng lason. Lason ng pag-uusig o persecution. Lason ng paninira. Paninirang puri sa iyong mabuting pangalan. Ano pa? Lason ng kasinungalingan. Hindi ba yan talagang pwedeng pumatay sa iyo ng dahan-dahan? Minsan nga, mas masarap pa daw yung masaktan ka ng pisikal kesa yung siraan ka ng iyong mabuting pangalan. Iyan ang napakatinding lason. Kaya ngayon, ano ang aral natin sa Ebanghelyo dyan? Ang nananampalataya sa muling nabuhay na Kristo, hindi matitinag ng anumang pagsisinungaling o paninira sa kanyang puri. Anumang kasinungalingan, hindi siya basta-basta magpapakapekto. Tao lang tayo. Imposible hindi tayo masugatan dun sa mga kasamaan na pinaparatang sa atin, hindi ba? Lalo na kung ito'y walang katotohanan. Hindi ka basta-basta masisira sa anumang pag-uusig, ika'y matibay sa gitna ng paninira. Iyan ang nagagawa ng iyong pananampalataya. Kaya hindi lamang lason na pumapatay sa katawan ang ating tinutukoy. Ano pa? Nakalagay dito, magpapagaling sila ng mga may sakit. Ibig sabihin, paghilom. Healing. Ang paghilom ba ay para lamang sa katawan? Hindi. Ang paghilom ay dapat din para sa kaluluwa at para sa relasyon. Hindi ba marami tayong mga mahahalagang relasyon sa buhay na nangangailangan ng paghilom? Kung unti-unti na kayo napapalayo sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasama sa trabaho, at sa iba't iba pang mga nakakasalamuha, hindi ba masakit yun? Yan ang nagbibigay ng mas malalim na sugat. Lalo na kung tinutukoy natin ay mga mahal mo sa buhay. Kamag-anak, kadugo. Ang paghilom ay makikita natin sa kapatawaran para sa isa't isa. So, ayan na naman, yung salitang yan. Kapatawaran, isang napakahirap na hamon para sa ating lahat, ang magpatawad. Pero dyan, nagkakaroon ng paghihilom. Ano pa? Pagkakaisa. Kasi isa sa mga ginagawa ng pagkakasala at ng kasamaan ay yung mga hidwaan. Dapat yung hilumin. Pag hinilom mo yan, sa pamamagitan ng iyong mabuting pakikisama at pakikiusap, amen. Hindi ka nga nagpagaling ng katawan, pero hinilom mo ang mga hidwaan. Hinilom mo ang mga nasisirang relasyon.
At higit sa lahat, bago mo hilumin ang iba, hilumin mo muna ang iyong sarili. Paano mo hihilumin ang iyong sarili? Pagbabagong buhay. Talikuran ng masama, talikuran ng kasinungalingan, magbagong buhay, magbalik loob sa Diyos. Yan, paghihilom yan. Pero ang napakahalaga at napakahirap dyan na hamon ay yung magpatawad. Pero pag nagpatawad ka, inumpisahan mo na ang paghihilom. Lahat tayo pwedeng magbigay ng tunay na paghihilom para sa isa't isa. Ulitin natin ikay magpapalayas ng masama dahil sa iyong mabuting gawa. Ang ginagamit mo rin ay lingwahe ng pag-ibig na nauunawaan ng lahat. At hindi ka matitinag ng lason, hira. Ikay magdadala ng paghihilom sa iba dahil ikay nagpapatawad at ikay nagbabagong buhay. Ngayon, pag naisagawa mong iyang lahat dahilan sa iyong pagmamahal, masasabi natin ginagamit mo nga ang tamang lengguwahe sa pananalita man o sa pagkilos. Dahil ang lengguwahe na nararapat, nauunawaan ng lahat, ito ay lengguwahe ng pag-ibig. Amen. Magsitayo po tayo. Sumalataya ako sa Diyos ang na may gawa ng langit at lupa. Sumalataya ako Jesu Cristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Ipinaalaala rin nito ang ating tungkuling magsikap para sa pagtatag ng kaharian ng Diyos sa lupa sa pamamagitan ng tapat na Kristiyanong pamumuhay. Nakababatid sa lahat nating kahinaan, manalangin tayo pagkatapos ng bawat petisyon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan at mga namumuno rito, nawa,
Maging tapat sila sa pagtupad sa kanilang misyong akayin ang sangkatauhan sa patuloy na moral at espiritual na pagsulong. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa mga naaakit sa makamundong pagpapahalaga, hanggang sa sila'y makalimot sa mga pagpapahalagang makalangit, nawa, maganyak sila ng ating mabuting halimbawa upang itaas nila ang kanilang mga hangarin. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa mga nagpakababa sa pagkakasala, nawa, dinggin nila ang panawagan ni Kristong umaakyat sa langit para sa isang tapat na pagbabalik loob at pagpupunyagi sa mabuting gawa. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa lahat ng nasa daigdig ng komunikasyong panlipunan, nawa, makatulong sila sa kanilang probisyon para sa ikaaangat ng lahat ng tao at para sa pagtataguyod ng kapayapaan at katarungan sa buong daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa lahat ng mga media practitioners sa ating bayan, nawa, sila ay makatulong sa ikapagkakaisa at ikapagiging malinap ng ating bansa. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Tahimik natin panalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Panginoong Hesus, ituon mo ang aming mga puso sa dakilang pag-asa na ipinananawagan mo sa amin. Pagsikapan nawa namin maitatag dito sa lupa ang kaharian ng katarungan, kapayapaan at pagmamahal na ipinarito mo para itatag at kung saan ka nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Magsiupo po tayo. Alleluia.
amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulian niyang karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang panalo. Ama namin lumikha, pakundangan sa pag-aakyat ng anak mong mahal. Ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mo sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay. Kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Lahat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupihin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ay tagapagpasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo. Sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya'y katiyakang sasapit din kami sa iyo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng langit, langit at lupa, nagkakakilaan mo. Hosana, Hosana sa kailangan. Magsinuot po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Hiniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa amin.
Magsitayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sali, Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Kayuhin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pag-indapatin kami lahat ng mga salo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amen.
sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tukayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na. Para sa kaayusan ng komunyon, sisimulan natin ang pagbibigay ng komunyon sa mga nakaupo sa unang hanay ng upuan at sunod-sunod na hanggang sa hulihan. Nakaupo man o nakatayo, ay may mga ushers na gagabay sa atin. Sa mga hindi nakasunod sa dress code, may mga shorts po na ipahihiram at ibalik na lang po sa ushers pagkatapos tumanggap ng komunyon. Salamat po.
Magsilod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamula sa nagbabantang pagkawasak ng kapaligirang ipinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban niyo kami ng sapat na lakas upang maipanaganap ang kabutihan, katanungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, itulong niyo sa amin ang pagtutulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigayan
Sa karagdaang, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalinga sa halip na kalingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karangyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakaloob mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kapares namin tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sandali po namin hinihiling inyong pansin. Inaanyayahan ng Family and Life Ministry ang mga mag-asawa na dumalo sa Marriage Encounter Weekend Seminar na gaganapin sa ika-30 at ika-31 ng Mayo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari po kayong magpadala ng libro sa office ng Enzo Shrine. Marami pong salamat at tanggapin na po natin ang huling pagbabasbas. World Day of Communication. Ano nga ba ang tamang komunikasyon? Sabi nga natin, maraming paraan, hindi lamang sa pananalita, kundi pati na sa ating gawa. At dahil ang mabuting balita'y nabuhay siyang muli, dapat ipahayag natin yon sa ating pamumuhay. Sa buhay, maging saksi. Ang tanong, paano? Ang lengguwaheng nararapat, nauunawaan dapat ng lahat. Ito ay lengguwahe ng pag-ibig. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dahil pagdiwang na natin ng banal na Eucharistay, humayo kayo sa kapayapaan ng pag-ibig ng muling nabuhay na Jesucristo. Salamat sa Diyos.